Sino? Hi, Doc! Sir! Yan, good morning. Ito, Pakilala mo, Doc Joseph. Ayan, Si Doc Joseph. Si Kasamahan Dr. ko. Wilfredo Tagle, ang current presidente ng Quezon City Medical Medical Society. At one of the board members ng PUA. Ang kagalang-galang na Dr. Tagle. Opo po Buka kayo. dito, sir. Have a chair, Good sir. morning. Doc. Talaga, ang related to Dr. sa'yo. Ako po si Angel, si Si Diego, Angel. si Rina, si Yan. Will, si Kongsho, si Kuya at si Good Chef. morning. Hi, morning. Morning, Kuya. Morning, ikaw. Ang topic kasi natin ay tungkol sa urinary tract infection. UTI. UTI. Recurrent, Which is, no? Yung paulit-ulit. recurrent, yung paulit-ulit. Siguro, tatanong natin si Doc, no? Kung paano nangyayari yung paulit-ulit na lang nagkakaroon ng infection. Yun. Usually, nangyayari yung pag ang source ng infection, laging na andun. Like presence of foreign bodies. Laging merong foreign body sa daanan ng ihi. Paulit-ulit yung infection. Pero wait, Doc, how is UTI different in a male and in a female? Diba medyo may pagkakaiba yun ng konti, no? Usually, ang cause of UTI sa male and female, kadalasan pareho. The most common is yung mga gram-negative bacteria. Okay. Yun yung mga non-specific infections. E. coli pa rin. But, the incidence ng UTI sa male and female, Different. nagkakaiba. Yun. With regards to AIDS, pag sa less than 1 year old, medyo mas marami ang lalaki. Tapos pag medyo nagkakaedad na yung bata, mas marami ang babae up to 20 years old sa reproductive age. Pagdating naman ng 60 years old pataas, mas marami na naman ang lalaki. Okay, so Pero yun Doc, ang ano ba yung mga causes ng UTI? Kasi sabi nila, parang pag nagpipigil ka daw ng ihi, di ba, minsan prone ka na magka-UTI. So, Yes, ganun ba yun, Doc? There are 4 causes kung paano pumapasok ang bacteria sa katawan sa urinary tract. Number 1 is the ascending infection, or yung pumapasok sa daanan ng ihi. Yan. Yun ang most common. Number 2 is yung sa dugo, sa daan, pumapasok through the blood. Number 3 is yung rare is lymphatics. And number 4 yung direct extension. Diba, may pigsa, lumaki na lumaki, dumiretso sa daanan ng ihi. Doc, yung question ko naman is kung, di ba ito is pinag-uusapan natin, recurrent urinary tract infection. May possibility ba na, nangyayari ba, na yung pag nagre-recur siya, nagkakaroon na ng ibang level of bacteria or infection? Pwede. Kasi, katulad ng sinabi ko, pag ang source ng infection ay nandun pa rin sa paulit-ulit. Number 2, pwede rin naman mangyaring yung immune na siya sa gamot na iniinom mo. Yun. Kaya nagbabago siya, resistant siya. Number 3, mababa naman ang resistensya mo. Kaya Immune konting system. infection lang, pwede kang magkaroon ng infection na naman. So immune system related pwede. rin, Doc. Ano po ba, paano po natin ginagamot? Kasi para rin po sa kaalaman ng ating kasangbahay, ito yung nagagamot naman. Yes. They don't need to worry, nagagamot naman siya. Paano po natin tinitreat itong infection na to? Kadalasan, katulad ng any other infection, dapat matanggal yung bacteria. So, pwedeng inom ka lang maraming tubig. Yan. Yung coconut water daw, okay daw yun? Maganda yon dahil Kidney yun, pampaihi siya. Oo. Nahuhugasan yung daanan ng tubig. Ng ihi. Ganun. So, just increase fluids, at least mga 3 liters a day para ihi ka ng ihi. Doc, ano yung, ano ang feeling ng isang taong may UTI? Paano yan? I mean, what is it it's very painful or yung simptomas? So, you would know when you have UTI kasi medyo sensitibo Yung ito, iba di ba? nagfi-fever pa, Oo, di ba? pero yung mga iba pagka mild, hindi nga nila pinapansin, nalalaman na lang ay sa urinalysis medyo mataas ang bacteria count. So, paano mo malalaman kung meron kang UTI? Usually, kadalasan, pag medyo mababa lang ang infection, walang nararamdaman. Wala, okay. Yun yung sinasabi mong malalaman lang pag nagpa-examine ng ihi. Okay. Sa urinalysis. Then, pag mga lower urinary tract infection, sa pantog hanggang lumabas ang ihi, yun yung irritability,
maya naiihi, minsan may mahapdi sa pag-ihi, parang hindi na uubos yung pag-ihi. Yun. Yes. What about yung blood sa pag-ihi? Minsan ganun, di ba? Pwede yun. Kasama yun. That must be on a little bit more advanced cases. Pag medyo no? malala na. Malala na, yeah. Pag medyo malala na, namamaga na yung daanan ng ihi, may kasama ng dugo, may kasama ng nana. Naging ba't parehas tayo? Tanungin para sa ating televiewers, is it proper na pag meron ka ng simptomas, tapos wala ka pang kasiguraduhan sa organism na tinutukoy natin na infection, may iba pa pwede ba na maghingi ng reseta, magbigyan ng antibiotic, or antayin natin makompleto ang mga workups? Like culture, mga ganun. Usually, pag merong nararamdaman at lumapit na sa doktor, pag hindi ka pa lumalapit sa doktor, you just take a lot of fluids. Pero pag hindi gumagaling, naandun at naandun pa rin, lumapit ka na sa doktor. And kadalasan nga, dahil sa mga pagsusuri, ang most common cause is the gram-negative or E. coli. So, pwede ang doktor magbigay na kaagad ng antibiotic para doon. Pero pag persistent, nandun pa rin or paulit-ulit pa rin yung infection, that is the time na nagkakaroon na humihingi na ang doktor ng urine culture or blood culture para malaman talaga kung anong klaseng gamot o paanong gamutan ang magandang gawin. So parang pwedeng magbigay ng parang urinary antiseptic or Yes, prophylactic. oo. Alright. Conforme naman yon kung gaano kalala yung infection. Kasi kung yung mahapdi lang pag-ihi or irritability lang, urinary tract, yung mga medyo mabababang antibiotic lang muna. Pero pag naglalagnat lang, masakit na yung likod, ibig sabihin pati ang kidneys na mamagana or umiihi na ng may dugo, yun talaga ang time na bibigyan mo na ng mga matataas na uring antibiotic. Azithromycin. Ayun, isa yun. Pero Doc, gaano katagal ang gamutan ng isang taong may UTI? Yes. Kadalasan, katulad ng pagbigay ng any antibiotics, 7 days. 7 days to 10 days. Minsan kailangan umabot ng 2 weeks. Ganon. Slow. Yung mga- Then, pero pag hindi naman mga malalala, katulad ng kailangan mo lang uminom ng tubig, pwedeng mga 3 days. Pero you have to monitor. Oo, kasi yung azithromycin, di ba, ang cycle, Doc Joseph, Yeah. 3 days, 3 days lang lang. talaga yun. Pero yun, kaya na rin ng 3 days na And yun, the yung problem UTI. kasi, what happening, nangyayari, di ba, Doc, yung compliance ng pasyente, sasabihin mo, 7 araw, 10 Hindi. araw, hindi nila iniinom. So, yung possibility na siya pwedeng maging Resistant. mas resistant or Ayun. recurrent or later So, on, kailangan maging yung severe. pag-antibiotic, 7 days, kaya 7 Oo. days Kasi na susundin cycle nila yun. eh. Oo. Pero, for example, you show the symptoms, no? Merong symptoms na, is there a way to still avoid it without drinking antibiotics? Is it drinking a lot of Yeah. water or whatever juices? Yun yung sinabi ko na kanina na pag hindi naman siya masyadong malala o kayang-kaya mo pa, pwedeng increase fluids lang muna. Maraming juice, yung mga pampaihi katulad ng buko, yung mga sambong, banaba, pito-pito, yung mga ganon. Okay yun. Okay yun. Kasi nawawash out yung mga bacteria sa daanan ng ihi. Ganon. Pero pag talagang hindi gumagaling, nandyan pa rin, naglalagnat ka na, ay lumapit ka na sa doktor para mabigyan ka na ng magandang lunas para doon. Saka, Doc, madalas katanungan sa clinic siguro, rin, sa atin rin yung mga kung mayroon kang simple or anong level of infection, lalo na pag may partner, pwede ka ba makipagsiping sa kanya? Mahahawa mo ba siya? Merong mga sakit na tinatawag nating sexually transmitted STD. Yung STDs. Yun yung mga specific infection na talagang nakakahawa pag nagkaroon kayo ng sexual contact. Pero pag simple UTI, Simple UTI, minsan hindi naman nothing to kailangan. worry about. But it's not dangerous. Yung alin? Yung UTI, No, no, no. hindi na. Ulit-ulit. Nakakamatay din yun. Nakakamawa. Yeah, Pag yung malalala, Yeah. kahit anong sakit, basta malala. Okay. Siyempre. So, kailangan Delikado. i-manage talaga. Doc, last na yung question ko, kasi na-mention mo din, di ba, na
it varies, may age, may mga bata din na nagkakaroon ng UTI. Paano yung workup natin sa mga kids compared to yung mga adults? Halos Parehas lang din. Urinalysis. Pero pag sa particular age group, meron ka ng idea kung saan manggagaling yung infection. Katulad ng pag mga batang lalaki, usually nagkakaroon Hindi pa kasi ng phimosis. Yung daanan ng ihi ay kumikipot. Yung pag hindi pa sila circumcised. Doon Pero is it nagkakaroon ng okay UTI. din ba na binababad sila sa water na meron yung parang mga lactacid na ganun? Warm water, mga kids. With regards to lactocid, ang daming lactocid. Hindi, yung ganun. Hindi, yung parang may measurement ka lang, tapos you mix it with hot water, warm water, tapos dun magbababad daw yung kids. Yung may UTI. Siguro ang effect noon is the local effect. Parang yung naglagay ka rin ng warm compress sa puson mo. Ganun. Pero yung mga huhugasan mo talaga, hindi naman kasi nasa loob yun. Ganun. Okay. So mas prone talaga ang mga kababaihan kasi kalalakihan dito. At reproductive age, yes. Oo. Pero Banggit young, niya when we're young sa guys kong, mas rampant tayo. And when we're past 60. After So the sila, exam. everything in between. Everything in between. Okay, Doc. Saan ka namin pwedeng makontak pag may Si mga... Direk, malayo pa rin. Oo, may mga questions kami, Doc, about UTI and other related Nagkiklinik diseases. ako sa lahat ng problema sa daanan ng ihi. Nandyan lang ako sa De Los Santos Medical Center. Okay. From 1 Malapit. p.m. to 3 p.m. And sa hapon naman after office hours sa World City Medical Center sa Aurora Boulevard. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Doc Wilfredo Thank you. Tagle. Yan. See Maraming you again salamat. soon, hopefully, di ba, God willing. Thank you.